Pinagpaplanuhan ka na paano kanya aambushin. So, what we must do? Put the full armor of God. Amen? So, in Matthew 28 verse 18 to 20, yung Great Commission, so we are commanded to go and make disciples of all nations, teach them everything that He has commanded, no, and baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. And the promise, don't worry, because God is with us till the end of the age. Amen. Amen. He will be with us. Kaya yung everlasting, yung eternal protection ng Diyos, totoo po yun. Because God is with you, the Holy Spirit of God is with you, you are protected. Amen. At all times. Kaya lang, gaya ng sinabi ko, kailangan alam mo yung importance mo. Kasi may mga times, nire-respeto ng Diyos yung free will mo, yung sarili mong desisyon, yung sarili mong kapasyahan. May gustong ipagawa ang Diyos sa'yo through the Holy Spirit. Kaya meron ka din gusto na taliwas dun sa gusto niya. So, ang nangyayari ngayon, nagiging dalawa ang Panginoon mo. Sinasabi mo, Panginoon mo si Jesus, pero ang ginagawa mo, Panginoon mo ang sarili mo. So, nagkakaroon ng dalawang kaharian. So, dapat isang kingdom lang. For us to be protected, we must be under just one kingdom. No? Kingdom lang ng Lord. Dual Not your citizen. kingdom. Dual citizen. Dual citizen. Triple pa nga yung iba. Amen? Next slide, kuya. So, yeah, now that you are part of God's kingdom and especially God's army, naniniwala kayong army kayo? Amen. Yes, sir. Yes, sir. So, ang army, wala siyang karapatang humindi sa komandan niya. Amen. Sabi doon, isang motto ng army, obey first before you complain. Sumunod ka muna bago ka magreklamo. Yun ang motto ng mga army. So sa army ng Diyos, sumunod ka lang. And for sure, kung ano man magiging resulta ng pagsunod mo, hindi ka na magre-reklamo kasi Tapos na. yung commander natin, our commander-in-chief knows best para sa atin. Amen. At wala po siyang ipapagawa sa atin, iuutos sa atin na hindi makakabuti para sa atin. Amen. Yun ang kagandahan ng army ng Diyos. Kasi our commander-in-chief is a perfect commander-in-chief. Siya ay perfectong commander-in-chief. Hindi katulad ni commander-in-chief na Sa bahay. Diba? Comparing sa mga commander-in-chief, chief of chief of police, chief, yung mga hepe, yung mga nakatataas, no? I-compare mo ang Diyos sa commander-in-chief mo, for sure, di hamak na maganda at perfecto ang lahat ng ipinapagawa sa atin ng ating commander-in-chief. So let us be aware of God's provision for the protection of kingdom citizen. Now, proceed po tayo sa ating mga puntos. Pasok. So, how to access and avail of kingdom protection. Paano natin mapapasok? Paano tayo magkakaroon ng kingdom protection? Sinabi ko na po kanina, yung main key to access. So, all you need to do or to be is to be born again so that you can enter the kingdom. And once you are in the kingdom, you are eternally protected. You are eternally secure. But outside the kingdom, may danger. Meron kang prone ka sa danger. So number 1, enlist in the army of the kingdom. So kailangan magpatala ka. Sumama ka sa army. Sumama ka sa pulutong ng mga mandirigma ng Panginoon. Kagabi sa mentoring, ang naging lesson namin yung kay Gideon. No, si Gideon, tinawag siya ng Diyos para kumalap ng mga army to fight against the enemies. Tapos dahil sa very influential itong si
si Gideon, ang dami niyang nahikayat na sumama sa kanya. Ultimo yung mga duwag, sumama sa kanya. Hindi dahil matapang sila, kundi dahil nainganyo sila na sumama dahil influensya nitong si Gideon. So ito po naman ang sinasabi ko po. Huwag po tayong sumama lang dahil na-influensya lang tayo. Gaya-gaya ba? No? Parang copy-paste lang. Parang napasunod lang, napagaya lang. Ang gusto ko, when you decide to be enlisted sa army ng Kingdom of God, ay dahil naintindihan mo, naunawaan mo yung importance ng pagiging army ng Diyos. Amen. So, sabi ng Panginoon, Gideon, mapang marami yung army mo ah. Parang baka pag nanalo ka sabihin dahil marami kayo, kaya kayo nanalo. Bawasan mo. So, pinauwi ni Gideon yung lahat ng mga takot mamatay. Lahat ng takot mamatay, ayaw maulila ang pamilya, uwi. So, nagsiuwihan sila. So, yung lang natira, dito na lang, pero nadamihan pa rin si Lord. Sabi niya, Gideon, madami pa rin yan ah. So, ganito gawin mo. Lahat, painumin mo sila sa ilog. Lahat ng iinom na parang aw-aw, aso, pauwiin mo. Yung lahat ng iinom sa kanilang mga kamay, yun ang isabak mo sa timbahan. Lahat ng inom na parang aso, no, yumuko sa tubig at ilublog ang mukha, no, pinauwi yun ni Gideon. At ang natira po ay 300 na lang na army. Ang kailangan po natin, hindi maraming army, kundi yung buo ang loob ng mga army at yung naiintindihan nila yung purpose nila. Itong mga sumama kay Gideon na to na 300, alam po nila, mayroong burden sa kanila na kailangan nilang protektahan ng Israel kasi lulupigin sila. At pag natalo sila, magkakawatak-watak sila, magiging alipin sila ulit, no, gaya na nangyari noon sa Egypt. Mauulit yung kasaysayan nila at ayaw nilang mangyari. Kaya itong mga nakakaunawa doon sa purpose ng pagtawag ni Gideon, o sabihin natin, pagtawag ng Diyos sa kanila ay kanila pong hinakbangan. Kaya, if you want to be part of the army, sana po naintindihan mo na mayroong battle. Hindi lang sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo. Amen. You have a battle to give para sa family mo. Gusto mong maisama, madala ang pamilya mo sa loob ng harian, kailangan mong ipaglaban yan through prayer. Amen. Kaya po meron tayong NOP sa IP. Doon sinasalang yung mga army through prayer. Doon tayo nakikipagdigma. We battle not against flesh and blood, but we battle against the rulership, yung darkness, no? Yung spiritual realm. Doon tayo nakikipagdigma. Hindi ko naman kayo kakaawain kasi army ako, tapos di kayo army. Hindi po, ang kaaway po natin ay spiritual beings. Yung principalities of this world. Amen? Next slide po. So in Matthew 16:18, and on this rock I will build my church. Yan. Ecclesia or called out ones. We as church, we are entitled or meron tayong chance to be enlisted. Or actually, sa ayaw at sa gusto mo, dapat army ka. Dapat mandirigma ka. Kaya lang, kailangan mo muna maintindihan sa anong part ka nagiging army. Sa anong aspeto ka nagiging mandirigma. Yun yan, sa panalangin. Kasama ang itinuro ng Panginoon Jesus ng panalangin. Bakit? Kasi ito yung opensa natin. This is our offense. When we face the battle, prayer is our offense. And the Word of God is our offense and defense. No? Ito yung opensa natin at depensa against the works of the devil. Paano nirebat ng Panginoon Jesus nung tinutsuko siya ng diablo? He used the Word of God. Not only to defense, pero may kasama yung offense. Diba? Ganon siya nakipagdigma. Nilabanan niya ang tukso ng diablo. Nag-quote siya ng verse to defend yung sarili niya
At ito na rin ang naging opensa niya. Amen. Amen. So as an army of God, as church, as one who belong to the called out ones, you ought to be God's army. Amen. Amen. Sabi yan, rock. Petra is the revelation. Sabi yan, that Jesus is the Christ, the Son of the living God. So si Pedro po ay naging mapalad dahil natanggap niya yung revelation from God the Father at yung kanyang pagkabigkas na si Jesus Christ, kung paano niya nakilala ay siya ang Mesiyas, na He is the Christ, the Messiah, the anointed King, Savior, Redeemer, the hope and expectation of Israel. Ganito niya ni-reveal ang revelation, ganito niya binigkas ang revelation ng Diyos sa kanya. And because of that, he was called Peter. Sino siya dati? Si Simon. Pero after niyang bigkasin ito, tinawag siyang Peter. By the way, Peter is a small rock. Maliit na bato. Isang maliit na bato, at si Kristo Jesus naman yung pinakamalaking bato. Peter, maliit na bato, and on this rock, sabi niya, sa batong ito, si Jesus Christ is the rock, itatayo ko ang iglesia. So si Peter, itinayo niya kay Kristo. Si Peter, itinatag niya kay Kristo sa sarili niya, because Peter is the small rock, but Jesus Christ is the rock of salvation. He is the cornerstone. He is the big rock. Naalala niyo po yung parable na dalawang tao nagtayo ng bahay, yung isa nagtayo sa buhanginan, yung isa nagtayo sa batuhan. Same. Ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, tinatatag kita sa akin, at ikaw ay iglesia ko, at hindi makakapanig sa iyo ang pintuan ng impyerno. Bakit? Because Christ is the rock. Hindi ho tayo nakatayo, ang iglesia pong ito hindi nakatayo sa buhanginan. Ang pundasyon po natin is Christ. Amen. Amen. Hindi ho tayo nagtitipon-tipon because of religion. Ibang denominasyon po ako, sa pinanggaling ko sa Pilipinas, ibang denominasyon po ang bawat isa. Yung iba dito, fresh from Catholic. Pero hindi ho itong religion na pinag-uusapan natin dito. But Christ, the solid rock, the rock of salvation, the foundation of the church. Amen. Kaya si Pedro sabi niya, you are blessed dahil itatatag kita sa akin. At dahil dyan, you are protected. Kay Kristo, protektado ka. Amen. Amen. So Jesus Christ, the solid rock, solid, immovable rock, the foundation of our faith. Amen, amen? Amen. Next slide. So the Church of Jesus Christ is the earthly army of the kingdom of God, popularly known as the body of Christ. So the church is also known as the bride of Christ. So mangyayari lang po yung bride of Christ sa second coming. Sa pagbabalik ng Panginoon, He will meet us, the church, sa himpapawid tulad ng isang babaeng kinakasal sa kanyang groom. Kailan mangyayari yun? Kapag ang iglesia po ay na-trim down na, ibig sabihin, pina-perfect pa kasi ang church eh. Wala pong perfectong church. Kasi kung ayaw mo dito kasi may nakita kang mali, hanap ka ng iba. Pagdating mo doon, may makikita ka pa rin mali. Parang haba ng message doon. Ayoko. Punta ka sa iba. Mas Mayroon ka mahaba. naman makikita. Hindi pa kaya mayroon ka naman makikita. Hindi ho yan matatapos. Kailan lang po yan matatapos? Pagbalik ng Panginoon. Kasi pag bumalik ng Panginoon, ibig sabihin, perfecto na yung bride niya. Puting-puti na yung suot niya. Sa ngayon, may mga spots pa, may mga pansi-pansi pa, may mga mancha pa na nakikita ang Panginoon sa iglesia. At pag wala ng mancha, wala ng spots, wala ng basta, saka babalik ang Panginoon. Gusot. Sino po yung nag-church wedding mo dito? Amen. Naka-bridal Bridal gown.
Anong Amen. kulay? Ang motif nyo? Motive namin red. Red. Red Orange. saya. Red carpet. O, isa na lang, oh. Mint green. Red, mint green. Puti. White. Nasa sa inyo gusto. Pero si Lord kasi gusto niya puti. Pag inakasal, sa bride, pero sa mga white. Ah. Orange. pero sa bride, Sa bride, white. ba't kasi tinanong ko pa yung motif? Motive kasi. Basta, ano hindi sorry. Pero sa bride, puti, di ba? Puti. Diba? Yun talaga. Kasi ang Panginoon ganun din. Pag ready na ang bride, ang church, puting-puti na sa kaniningan, sa katuwiran, kabanalan, sa kababalik si Lord. Kasi ready na ang wedding. Amen. Handa na ang kasalan. Amen. Ikakasal ng iglesia. Tayo po yun sa Panginoon. Ikakasal. Pag-perfecto na ang kalagayan ng church. Amen. Tanong, kailan mangyayari? Sabi nga ni God, we have a perfect timing. Sa taang. Yeah. God is very... Amen. So, pinaperfect pa tayo ni Lord. God is perfecting the church. God is continuously working sa holiness and righteousness ng iglesia. Kapag wala ka nang makitang pangit sa katabi mo, o mali sa katabi mo, sakit. Bakit? Pangit. Kapangit na naman tayong lahat. Pero, mas lamang pa rin yung kagandahan at kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Hindi naman yung itsura mo titingnan ni Lord eh. Sabi nga ni God, Sila baguhin niya rin yan eh. Amen? Kasi po tayo magkwentuhan din. Tuloy natin ang message. So, next slide. Salamat. Implication. So, make a decision to be indeed part of the church. Be an active and enlisted army of God's kingdom. Undergo the training to win your war and go to war for others. So, ang training ground po, bago ka kilalanin as a legitimate army, kailangan mo mag-undergo ng training. Kailangan mong magsanay sa ilalim ng pagsasanay ng mga army. At hindi po yun. Minsan po akong naging COCC sa high school. Ka? COCC. Oo, mga... Ang hirap. Yung push-up lang, mahirap na. Pakainin ka pa ng sili. Ang daming mga bagay na papagawa sa'yo. Ang hirap. Pero pag hindi mo yan naipasa, hindi ka magiging officer pagdating mo ng 4th year high school. Kapiraso na lang. Hindi ko pa tinapos. Pero alam nyo, nung matapos ko yung mga kabatch ko, nire-recruit nila ako as isa sa mga officer. Sabi ko, hindi ko tinanggap.